Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Informador Meta Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tong ilang mga issues, ano? Ha? Um, ito, ang una dito, may isang DDS vlogger. Ito, maraming kontrobersya ito na marami itong nakakaaway. Itong DDS vlogger na ito, ang pangalan niya si Sir Jack Arguta. Itong si Sir Jack Arguta, ah, ah, person with disability ito, PWD. Hindi naman natin to iniinsulto, siyempre discrimination yan. Pero ang problema dito, masyadong mayabang. Marami itong ang mga post nito laging nakikipag-away, lagi na lang parang siya ang laging magaling, parang siya yung pinakapogi, siya yung basta lahat na lang pagdating sa, lalo na pati kakamping sinaaway nito, hmm. Tulad saka ang mga komentaryo nito talagang nag-i-invite ng ng diskusyon at away, eh. Ha? Itong si Jack Arguta. Parang nag-iimbita lagi ng away at diskusyon. Tulad nito, nag-post siya, UP student ka, tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course yan, be? BS major in NPA? Kumbaga, ito, bakit niya naman linalahat yung UP students? Para, la, hindi lang naman UP yan eh. Mayroon din naman mga galing sa Ateneo, mayroon din galing sa UST, galing sa na nag-i-NPA. Saka kung mag-NPA mang mga yan, sarili namang desisyon nila yan. Wala namang pakialam dyan ng eskwela. Wala namang pakialam ang eskwelahan. Ang eskwelahan, ang gagawin lang yan, pag-aralin ng mga estudyante na nag-enroll sa kanya. Kung anong magiging desisyon ng mga estudyante niya pagkatapos sa buhay nila, ha? Kanila na yan. Ha? Halimbawa, UP. Oh, mayroon din naman mga UP na nagiging anti-communist eh. Mas marami pa nga eh. Ha? Oh, ano talaga yan? Ang eskwelahan, hindi naman yan makokontrol ba, mamomonitor ba ng eskwelahan? Kung ang mga graduates nila, si ganitong graduate ay namundok, nag-NPA, kukontrol ba yan? Ha? Mababawalan ba nila yan, ang UP? Mababawalan ba yan ng Ateneo? Wala naman yan. Hindi na nila saklaw yan. Ang saklaw nila, yung pag-aaral ng mga estudyante na nag-i-enroll sa kanila. Pero kung ano man ang kanilang desisyon sa buhay, at ano man yung kanilang magiging kaisipan, marami rin ngang estudyante ng UP, mga leaders, nagiging mga leader ng bansa, mga kurap. Sila marami yan. Di ibig sabihin pala yung mga graduates ng UP, kurap. Napaka yan eh. Hindi mo dapat dinadamay dito yung eskwelahan. Kaya nga nag-react agad si Tuesday Vargas. Do not drag the name of the school into your feeble-minded arguments. Hindi NPA ang mga scholar ng bayan. Huwag po tayong mananiniwala basta sa ganitong kwento. Nakakahiya ka, kuya. Kilala mo kung sino ka. Hindi niya naman pinangalanan ni Tuesday Vargas. Pero yun na nga mga kabunyog, mga kababayan. Ito kasing Jack Arguta na ito, laging natutuwa siya. Natutuwa itong DDS vlogger na ito nakikipag-away siya. Natutuwa siya na marami siyang binibira ng mga lalo kakampings at saka mga pro Marcos. Ano siya? May halong pambabastos. Kapag sinagot siya, natutuwa siya diyan. Kaya nga sabi rin ito ni Tuesday Vargas, your whole following is based on rage bait. Hindi ako bababa sa level mo. Mapagod ka sabi ng Laos. Total yan ang huli niyong baraha, ang mamahiya. Lagi nga namamahiya ito eh. Napapansin natin, laging namamahiya itong itong si Jack Arguta. Hindi man lang siya, okay naman yun kung DDS ka. Ang paniniwala mo ganito ganon. O di sabihin mo yung paniniwala mo, sabihin mo yung mo, pero yung
Nagkakalat ka ng ano, ng, mga ano, namamahiya ka na kung ano-ano. Kaya lang yun ang kanyang ano, eh, yung kanyang hilig. Kaya medyo napiko na rin itong si Tuesday Vargas, pinagtanggol yung UP mismo. Tama naman yung point ni Tuesday Vargas. Huwag mong i-drag yung pangalan ng paaralan. Kung mayroon mang napabalita na nag-NPA na mundok, graduate ng UP. Oh, anong pakialam ng UP do'n? Ha? Ang ginagawa niya kasi ginagamit yung pangalan na UP, parang 'pag sinabi mong UP ka, ano ka, nagpo-produce ng mga NPA. Hindi naman gano'n 'yun, eh. Nagpo-produce din naman ang UP ng mga diktador. Nagpo-produce din naman ng mga graduates na ano rin, mga DDS, Duterte. Oh, sa gabinete ni Duterte marami ring graduate ng UP. Oh, mga DDS hanggang ngayon. Oh, ibig bang sabihin niyan ang UP DDS? Hindi naman gano'n 'yun. Kaya ano rin 'to, napapansin ko rin itong Jack Arguta na ito, medyo matindi itong mamahiya, eh. Bagay gano'n ang ugali ng eh, maraming DDS gano'n, gusto nila gano'n, bardagulan, siraan. Kaya lang, medyo napiko na nga ito si Tuesday Vargas. Sabi niya, "Wag mong i-drag ang pangalan ng eskwelahan. Hindi naman wala namang pakialam ang UP diyan at saka wag mong sabihin ng mga scholar ng bayan, kasi ang mga graduates ng UP, ang tawag diyan scholar ng bayan." Hmm, ngayon wag sabi ni Tuesday Vargas, "Wag mong lahatin na 'pag scholar ng bayan NPA." Tama naman. Pareho din naman na may mga graduates din ng UP na hindi naman nag-i-NPA, hindi naman leftist, rightist naman. Marami rin diyan, marami rin diyan. Mas marami pa nga yun, anti-communist. Marami yun. Oh, kaya ano 'yan, eskwelahan, diyan ka nag-aaral, natututo. Kung ano ang gusto mong paniwalaan sa buhay, ha? Kung anong paniniwala mo sa buhay, anong gusto mo sa buhay mo mangyari, desisyon mo na 'yon, ha? Ang trabaho ng eskwelahan pag-anuhin ka, turuan ka. Kung anong desisyon mo sa buhay mo, kalayaan mo 'yun, karapatan mo 'yun. Hindi mo puwedeng sisihin ang eskwelahan do'n, ha? Kung mayro'n palang nag-NPA na Atenista, sisisihin mo ang Ateneo, ha? Ano 'yan, eh, eh, di papaano pala yung naging corrupt din na Atenista, oh, sisisihin mo pa rin ang Ateneo. Ano 'yun, eh, masyadong ano yung ano na 'to, kaya naunawaan natin si Tuesday Vargas, bakit hindi niya na napalampas yung comment nitong DDS na ito. Kasi lagi nga ito, eh, laging nagko-comment 'yan, maanghang ang mga comments niyan, hmm. Kaya ano ito, tama lang na kinounter ni Tuesday Vargas, kasi ano, eh, laging ganyan ang mga ano niyan, hmm. Okey, ito mga kabunyog, may nag-float nito na dapat daw ipagpatuloy ang Marcos. Dapat daw Marcos uli ang maging presidente sa 2028. Dahil hindi puwede nang mag-re-elect si PBBM, so nagpo-propose sila ng ibang Marcos. Siyempre hindi naman si Imee. So ang pino-propose nila si Irene, si Irene Marcos Araneta. Lumabas siya nung isang araw, na-discuss ko na nga 'yang tungkol diyan, eh. Hmm, lumabas yang pangalan na 'yan, akala ko tapos na, hindi, sige pa rin. Kahit nga si Attorney Rene Bueno, ano rin 'yan, nagba-vlog din 'yan, magaling 'yan si Attorney Rene Bueno. Talagang seryoso siya, pino-float niya itong ano, parang sleeping giant ang tawag niya. Sleeping giant kasi natutulog, ibig sabihin hindi naman kasi 'to aktibo sa pulitika si Irene Marcos Araneta. Hindi naman. Mas aktibo na sa yung dalawa niyang kapatid, si Marcos mismo, si Bongbong at saka si Imee. Pero ito, hindi, masyadong reserve ito, private. Hmm, bagamat, siyempre galing siya sa political family at hanggang naman ngayon nandiyan pa rin naman siya sa Malacanang, pumupunta diyan, nakikipagkita kila Bongbong, ha? Pero hindi ito nakikialam sa hindi ito aktibo, hindi tumatakbo, hindi nagpapa-appoint.
Kaya ang tawag ni Rene Bueno, sleeping giant. Tama ba ako? Yung ginamit niyang term? Oh. Eh ngayon kasi napatapos na ang termino ni Bongbong, hindi na siya pwedeng magre-eleksyon, naghahanap ngayon ng ipanlalaban kay Sara. Maraming mga pino-float na pangalan, si John Vic Rimulya, si Gibo Teodoro. Pino-float din ang ideya na suportahan na lang ng Marcos ang kandidato ng oposisyon tulad ni Leni, Risa o ni Bam. Pero mayroon ding mga Marcos loyalist, ang iniisip nila, sila daw na mga loyalista, si Irene. Si Irene. Kaya mayroon mga nagtutulak nito kay Irene. O ngayon, nung una, iilan lang. Ngayon, parang seryoso sila Benji Contreras. O, kilala ko yon. Sinasuggest nila ito. Ito daw yung suportahan ng mga Marcos loyalist. Pag ito raw yung sinuportahan, malakas daw ito. Hmm? Ewan ko si Antonio Contreras, yung kapatid ni Benji, kung ito rin. Pero mga nakikita kong nagkakalat nito, si Benji Contreras. Saka si Atty. Rene Bueno. Si Atty. Rene Bueno, inaano yan, seryoso siya dyan Anyway, kung akong tatanungin nyo, anong take ko dyan? Anong masasabi ko dyan? Totoo naman, hindi masyadong controversial yan si Irene. Hindi masyadong controversial kasi hindi nga masyadong nakialam sa politika. Kaya lang, ang unang tanong, malakas pa ba talaga ang Marcos? Kaya niya bang talunin ng Duterte? Ha? Na, ang survey kasi, bagsak ang Marcos sa survey rating. Ibig sabihin, hindi ganun ka, parang katulad na nga ni GMA nung patapos na si GMA sa termino eh. Di ba si GMA nung patapos na nung termino niya, mahina na ang survey niya kasi dahil sa maraming issues. Kahit si PBBM, ang tingin ng iba, based sa mga surveys, na rin, papahina. Dahil nga sa maraming kontrobersya. Bagamat siya yung nanawagan ng labanan ang katiwalian, i-expose ang anomalya, lalo dito sa flood control, siya yung nagsabing mahiya naman kayo. Pero siyempre, hindi pa rin maiwasan na masira siya at madawit dahil unang-una, anong ginawa mo? Ikaw ang presidente sa mga pangyayaring yan. Yung kontrobersya sa budget, lalo yung 2025 budget, bakit mo pinirmahan? Laging yun hindi siya talaga makakalibre dyan. Hindi siya makakalibre. Bagamat yung galit ng tao, hindi sobrang galit sa kanya. Kasi nga, nakita naman na siya yung nagpasimula ng kampanya na yan. Pero yung responsibilidad niya dyan at saka pananagutan, hindi pa rin masasabing totally, hindi siya pwedeng mapanagot dyan. Pwedeng hindi siya yung napakalaki ang pananagutan. Pero mayroon ka pa ring parang command responsibility, paano mo chine-check yan na ang pundo ng bayan ay hindi magagamit sa mga ganyan, na nawawaldas, napapapunta sa katiwalian. Yan yung Kaya sa survey, mababa si PBBM. Kaya nga, marami ang nananawagan na ipakita niya na sa kanya, kahit pinsan niya, hindi niya palilibrehin. O kahit mga kasamahan niya sa gabinete, hindi niya palilibrehin. Ipakita niya yon para tumaas ang survey rating niya. At kaya ngayon, yung mga nagtutulak na Marcos pa rin sa 2028, medyo hindi nila kino-consider na malakas pa ba talaga ang Marcos? Malakas dahil ito yung administrasyon, may pera ito, may makinarya. Pero pagdating sa tao, gusto pa ba ng tao na isa na namang Marcos ang maupo? Debatable din yan. Sa parte ng mga Marcos loyalist, pwede. Pero sa mamamayan, baka naghahanap na ang mamamayan or maaaring naghahanap na ang mamamayan. Ayaw na ng Duterte, ayaw na rin ng Marcos. Naghahanap sila ng alternative. Baka mas ganun pa yung dapat na isipin. Anyway, karapatan naman yan ng mga supporters ng Marcos na i-promote itong si Irene. At ang gusto lang nila, Marcos pa rin ang maupo sa 2028. At sa tingin nila, dahil hindi na pwede si Bongbong, at tingin nila baka hindi pwede na magmanok na lang imanok na lang ni Marcos ang oposisyon. Halimbawa si Risa, si Leni or si Bam, kaya si Gibo Teodoro, o kaya si Vince Dizon, o si John Vic Rimulya. Ang sinasuggest nila, isang Marcos uli. Ito yung nakikita nila, si Irene. Titingnan nila yan, ipo-project nila yan, ipo-promote nila yan, tapos titingnan sa survey kung lalakas yan. Kung lumakas yan,
lalong lalakas diyan ang panawagan, "O ito na nga lang, o malakas sa survey." Oh, ganyan yung ano diyan, yung mangyayari diyan. Pero ang sigurado ang ano ko lang, ang observation ko lang nung una akala ko ano lang, ang blinote lang yung pangalan, hindi seryoso. Eh, ngayon parang seryoso, eh. Si Attorney Rene Bueno, tuloy pa rin. Sila Benji Contreras, patuloy pa rin. Yung ibang mga Marcos loyalist, patuloy pa rin. Dinadala pa rin itong si Irene. Sige pa rin ang tulak nila dito kay Irene. Anyway, kaya lang ang tanong, halimbawa ngang si Irene ang imanok ng mga Marcos, o papaano kung ang oposisyon magmanok din ng sarili? Halimbawa si Risa Silino o si Risa si Bam or si Leni, eh mahahati yan. Lalabas niyan, mananalo niyan si Sara. Pag nag three-cornered fight yan or four-cornered fight, ha? Yan si Sara, kung hindi yan ma-impeach, yan ang ano, lamang ni Sara diyan. Anyway, ito mga kabunyog, mga kabayan, si Ombudsman Buying, hinamon niya si Libeste. Medyo napipik ko na rin ito si Buying kay Libeste. Ha? Paulit-ulit kasi itong si Libeste na binigay niya na raw sa ombudsman ang kopya ng Cabral Files. Dapat daw, ombudsman, aksyon na ng ombudsman yung binigay niyang Cabral Files. Ang sinasabi naman ni Ombudsman Buying, pumunta kasi. Pumunta ka sa ombudsman, makipag-usap ka. O, yun. O, sabi ni Ombudsman Buying, makipag-usap ka, i-present mo lahat, dalhin mo ang lahat ng alam mo, makipag-coordinate ka. Ito kasi laging sa media nakikipag-usap itang si Leandro Libeste. Hmm? Ang sabi ni Ombudsman Buying, pumunta ka sa ombudsman. Tingnan natin kung anong mangyayari diyan sa ano mo. Tatanungin daw, i-present daw ang lahat ng alam niya. Makipag-coordinate siya at makipagtulungan sa ombudsman. Ito naman kasing si Libeste, parang pagkabigay niya sa ombudsman, bahala na ang ombudsman. Ay, ang sabi nga ng ombudsman, kulang naman yung binigay mo, hindi naman ito yung kumpleto eh. Kaya yon, kung totoo nga naman si Libeste, talagang lalabanan niya ang ano, ang korupsyon. Talagang seryoso siya. Hinamon na ni Buying eh. Pumunta daw ng ombudsman pag ano, i-present niya daw yung lahat ng ebidensyang hawak niya. Ang tanong, gawin kaya yan ito ni Libeste? Ay, si Buying pa naman, parang wala siyang tiwala dito kay Libeste. Kasi nga, paano ka nananawagan ka ng laban sa korupsyon, ikaw din mismo mayroon ka ding baho eh. Laban ka sa korupsyon, ikaw din mismo may sarili ka ring baho. May sarili ka ring putik sa mukha mo. Anong sabi ni Buying? Batang-bata ka pa, nininegosyo mo ang franchise? Anong klase ka? Hindi ka na nahiya? Maka-Pilipino ba yung ginawa mo? Medyo ano yun. Sa tingin ko hindi pupunta itong si Libeste sa ombudsman. Yung hamon ni Buying, pumunta daw ng ombudsman. Kung gusto niya raw na magtulungan si Libeste at saka ang ombudsman, pumunta ng ombudsman si Libeste. Kaya lang sa ngayon, sinabi na ni Buying yun na iimbestigahan si Libeste, baka hindi na pumunta yan. Baka hindi na pumunta yan si itong si Libeste. Pero tama naman, kung gustong magtulungan si Libeste at saka ang ombudsman, mag-usap. Lahat ng lahat ng ebidensya na mayroon itong si Libeste, laban sa mga kurap, dalhin niya sa ombudsman. Yun yung yan yung gawin niya. Anyway, abangan natin kung anong gagawin nito ni Libeste. Okay, magandang araw mga kabunyog, mabuhay po tayo.